talagang nakakuha tayo ng kumpirmasyon. No, sure na sure. Isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Itong pagsususpindi, hindi lang ito dagok sa pamilyang Duterte, ito po ay dagok sa sambayanang Pilipino. Sabi niya. Pero konting backtrack tayo mga kotsero. Bago natin panoorin yung video. As usual tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayong magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan sa baba, ayan Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Konting background. What led up to this situation? Okay. April 10, mga kotsero, nag-declare ng war on drugs si Baste Duterte. Nag-declare siya ng war on drugs. Bakit daw? Davao City Mayor Sebastian Duterte says he did not declare it just for show, reiterating there's indeed rampant illegal drug use problem. Uy! Wow. Okay. Hindi ro ito trip-trip lang. Sabi niya, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi yan, may problema talaga. Hindi lang naman Davao City may problema sa drugs. He revealed that based on his discussion with some barangay officials, they are alarmed with the increasing cases of illegal drug use. Wait. Parang mali yata kayo ng tinitignan dito. Bakit ang tinitignan nyo yung illegal drug use? Bakit hindi nyo ang tinitignan? Ba't hindi nyo tinututukan yung illegal drug sale? Yung pagbebenta? Bakit yung paggamit ang tinitignan nyo? Weird lang sa akin yun. Kasi yung gumagamit, isang dealer, let's say ako, drug pusher. Isang drug pusher could have 20, 40, 50 customers. So hindi siya magandang indicator. Huwag yung tingnan yung drug users. Yan nga, sabi ni Omnyoji. Di ba mga gumagamit victims? Correct. Biktima rin sila eh. Dito pa lang mga kotsero, mali na sila agad ng tinitignan. Bakit yung users ang tinitignan nyo? Ang tignan nyo kung dumadami ba ang drug pusher at kung gaano karami ang nabebenta. Kung ang proyekto, mga kotsero, ganito. Let's say yung proyekto ay rehab. Gagawa ang Davao City ng higanteng rehab for the drug users. Walang problema. Pwede mong i-target yung drug users. Pero kung law enforcement ang tututukan mo, wag mong puntahan yung users. Ang tignan mong numero, yung dealer. Kasi nga, walang ganon. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan, and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na drug use. O see? Mali. Tapos, etong mga drug lord, pera yun. Tingin nyo kung kakausapin ninyo yan. Uy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan. Di yan maniniwala sa inyo. He said, adding that there should be a realistic approach in addressing the drug war. Ba't sino ba may sabi sa inyo, i-baby mo yung mga yan? I mean, seriously, sino ba may sabi kay Baste Duterte na kailangan niyang i-baby yung mga drug lord? No. Enforce the law. Kaya ka nga nandyan eh. Kaya kayo nalala mayor. Under nyo nga ang kapulisan eh. Nasa ilalim nyo ang kapulisan. Ang realistic approach would be enforcing the law. That is the realistic approach. Hindi yung magde-declare ka ng drug war, kunyari, marami kang, tas ang dami-dami mong papatayin. Kunyari, drug war, kunyari, what? Diyos ko. 6,000 sa official ng PIDEA at ng NBI ang patay sa panahon ng tatay niya.
16,000. Tama, around 16,000. 16,000 ang mga investigations, drug-related homicides. So that means, during the time of the father, more or less, mga nasa 30,000. So, lumalabas pa pala ngayon, alam niya, whether I admit it or not, tama pa pala yung numero ni Krappler. Vindicated si Krappler sa bilang niya. Kahit fake news, central siya, fake news, at least doon sa isang bagay na yun, tumama siya. Paano natin nasabi? Yun yung pinadala ng, alam niyo nakakatawa, yun yung pinadala ng NBI at PIDEA na accomplishment report ng Duterte administration noong 2017. Yun din ang ginamit sa Supreme Court. Ayaw man nating tanggapin na at one point tumama si Krappler. Mukhang ganun nga ang nangyari. 30,000 nga ang patay nung panahon ni Digong sa drug war. After 24 hours, mga kutsero, nung nag-declare siya ng drug war, 7 agad ang patay sa Davao City. 7 agad. Dito ba yun? 7 agad ang patay. Hindi ko na ilagay. 7 agad ang patay dyan, mga kutsero, sa Davao City. What happened? Dahil may 7 patay, mga kutsero, this was raised sa level ng RIAS, Internal Affairs ng PNP. Specifically, PRO 11, Police Regional Office 11. So, na Internal Affairs ang Davao City Police Office, DCPO. Ano nangyari nung na Internal Affairs sila? O di suspended ngayon si Chief. Suspended yung hepe. Dahil doon, kaka-appoint lang sa kanya nung April. March or April. Tawag dito. Kaka-appoint lang. Suspended agad. Tapos mga kutsero, hindi lang yun. Parang meron pang mga 35 na tinanggal sa loob ng DCPO. Hindi pala tinanggal. Inilipat sila sa ibang departamento, sa loob mismo na ng PRO. Hindi sila nagre-report ngayon sa DCPO, sa Davao City Police Office. Doon sila sa loob. Silang lahat nandun sa loob. Preventative suspension. Ongoing investigation sa ngayon. Dahil dito, nag-react si Baste. Anong sinabi ni Baste? Abuse of power to. Inaabuso ng administrasyon, ng Marcos administration, ng kanyang kapangyarihan. Sabi ni Baste. Sabi niya, it is an abuse of power from higher authorities. Sabi niya. Tapos ito pa yung sinabi niya sa huli. My active involvement emphasizes my dedication to collaborating with law enforcement to maintain peace and order in Davao City. May active involvement ka pala eh. So pwede bang i-rekta or madamay si Baste sa pagkamatay nung 7 na yon? Active involvement eh. Pwede ba? Mukhang ganun ang direksyon kung masususpend siya. Mukhang ganun ang direksyon. Okay, pero huwag muna tayo pumunta doon. Inuuna ko to para ihanda natin ang ating mga mindset pag pinanood natin yung video ni Attorney Harry Roque. Next. Ito pa nangyari. So, nagkasuspendihan na sa DCPO, no? 37 office workers ng munisipyo ng Davao City tinanggal dahil nag-positive sa drugs. Ayan. After the dismissal of 37 city employees due to illegal drug use, Mayor Sebastian Duterte now plans to conduct mandatory drug tests in all government offices in the area. Kasama ka ba dyan sa drug test na yan?
Kasama ka ba dyan sa magda-drug test, Mayor Baste? Sama ka ha? Hindi pwede exempted ka. Oh. Tapos dapat sa'yo random din. Dapat surprise, hindi yung scheduled. Hindi, walang ganun. Walang scheduled. Kailangan sa'yo, random din. Random din. Magugulat ka na lang, papasok sa yung papasok sa opisina mo yung DOH, paihiin ka na lang bigla. Ganun. Ganun. Okay, DILG, di ba DOH? DILG, may kasamang hila-hilang DOH. Dapat ganun din. Hindi pwedeng mga empleyado mo lang, dapat kasama ka. Madali lang naman yun eh. Ako nga, of course, with consent. With consent. Mayroon kaming yung mga ine-employ kong tao, pinapa-drug test ko with their consent, of course. Pag ayaw nila, hindi ko sila kukunin. Ganun lang kasimple yun. Kung ayaw nila, hindi ko sila kukunin. Kung gusto nila, drug test. Ganun din yun. Kasi mga kotsero, kailangan ko mag-ingat. Hindi ko alam kung kailangan ingatan ko yung pumapasok sa paligid ko. Lalo na siguro pag mayor. Ako nga, ordinaryong tao lang ako eh. Ordinaryong employer lang ako eh. Lalo na siguro pag mayor. Hinahalal nyo yun eh. Ano nang dapat siguro talaga baguhin na yung tawag dito, ating Omnibus Election Code. Dapat isama na sa requirements yan. Drug test. Lahat ng drug test. Lahat ng klase. For shabu, cocaine, marijuana, lahat ng klaseng drugs, fentanyl, kahit controlled substance. But anyway, so yun. Dapat ganun. Pangalawa, birth certificate. Isama na doon sa Omnibus Election Code natin para naiiwasan na natin mga katulad ni Mayor Go. Goodness. So ito ngayon, ito na 'yung nangyari Nagkatanggalan kasi merong drugs eh. After nitong lahat ng ganap na to, mukhang medyo kinabahan itong si Baste. Kinabahan. Bakit? Kasi bigla siyang gumanito. Bati-bati na tayong lahat. Ganon! Bati-bati na tayong lahat, please! Peace na tayo. Peace. Unity na ulit. Pwede ka lang murahin ang harapan, sir. Unity na po ulit. Sabi niya, I will always choose peace over conflict. This is just my opinion. I don't know about my father. Sabi niya. Ngayon mga kotsero, ako may churi. Meron akong churi. Chorya. Kasi kahapon, mga kotsero, nag-file na ng kaso. Nag-file na ng kaso sa Davao killings ng mga pulis. Cases have been filed against some police officers allegedly involved in drug-related killings in Davao City. The Regional Investigation Affairs Office, a service or RIAS of the PRO Davao, PRO 11, said 2 cases have been filed because of the anti-illegal drug operations that killed 7 people in the city. Yun. Kaya nangangamoy suspension. Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na. Inuna ko to kasi kailangan malaman muna natin to bago panoorin si Harry Roque. Kasi baka mamaya may sasabihin na naman siya na iwa-iwarang na naman para isalba itong posibleng pagsuspinde kay Baste Duterte. So inuna ko to. Ngayon natin panoorin para naiintindihan natin yung buong kwento. Kasi sigurado ako may sasabihin tong si Attorney Harry Roque na parang hindi swak. Hindi swak sa kwento at sa konteksto. Magandang gabi po. Okay. Pero hindi po magandang balita. Okay. Napag-alaman po namin sa ating mga bubuwit at sa ating crystal ball
na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Okay. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Okay. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siguro naman hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Bakit? Unang nasuspinde, Bakit hindi namin tatanungin kung bakit? Masama ba magtanong? Masama ba magtanong, Attorney Harry, kung bakit? Bakit siya sususpindihin? Hindi ba that is what we want the Filipinos to become? To be inquisitive? Tanungin natin kung bakit. Game. gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mark Crama dahil sa maisog. Okay. At ngayon naman, siyempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Okay. Sabi ko na sa inyo, may sasabing kabalbalan to si attorney. Mga kotsero, malinaw naman yan. Si Jubahib, may administrative case 2023 pa. Na ngayon lang naaktuhan. Si Jubahib, kaya nasuspinde. Si Mike Rama, ganun din, may kaso rin, pero it was January or February. Kaya siya nasuspinde. Etong pangatlo, posibleng masuspinde. Hindi pa naman suspended. Pero posible. Bakit? Ang daming patay. 7 ang patay sa kanila eh. Pulis ang pumatay. Sinong hindi matutuwa? Oh, sorry, mali. Sinong matutuwa pala? Rockstar ka pa. Anong rockstar? Anong rockstar pinagsasabi mo? Ang rockstar, ina-idolize ng mga tao. Ang rockstar, pinupuri dahil mahusay. Si Baste, ano kapuri-puri kay Baste? What has he done for Davao City in the past 2 years? What has he done for Davao City in the past 2 years? Rockstar as in rock bato. Siya bustar pala. Ganon. Tuloy natin. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po ay mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Okay. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido. Anong walang masamang gagawin? May mga administrative cases. Anong walang masamang ginawa? May admin cases nga. Ay, sabi ni. May sasabihing iwarang eh. Wala sa ayos eh. Torni. Baka naman. Baka pwedeng pag-isipan natin yung mga sinasabi natin dyan. Sabi ni Hermie. Baka drugstar. Drugstar Baste. Hashtag Baste Drugstar. Tapos po nilang ipasara at supilin ang SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte. Ngayon naman po, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabo nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara. Please, let it happen. Please, alam nyo mga kotsero, sa totoo lang, kung yun ang ending ng lahat ng to, please make it happen. Sa totoo lang. Kasi alam nyo, doon pa lang sa 6,000 na, ang gigigil na ako eh. Sa 6,000 na official na drug war death. Doon pa lang dapat meron ng mangyari.
Dapat magkaso yung mga pamilya talaga. Magkaso kayo sa Pilipinas. Nung una, pinagtatanggol ko pa yung mga drug war deaths na yan eh. Kasi naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Nito nila Roque, ng mga abogado nila. Pero ngayon parang hirap na paniwalaan eh. Dati, they're brushing it off as if, tawag dito, official naman yan eh. That's part of the official operations, etc. etc. O sige, walang problema. Sa official operations, sige, walang problema yan. O sabihin na natin, nagkaroon talaga ng enkwentro, etc. etc. And deserve nilang mamatay dahil nagkaroon ng enkwentro. Sige, walang problema. Paano yung 16,000? Paano yung 16,000 na namatay? 16,000 na namatay na hindi nga natin alam kung yung mga yun, mga drug pusher talaga. Hindi nga natin alam kung yung mga kung yung mga pumatay ay pulis or sindikato or whatever, hindi natin alam. At the very least, siguro man lang, kahit gross negligence, di ba? Tulad nung kay Kian De Los Santos. At least yun nga, nakatulan na yun eh. Nakatulan na ng murder yung 7 pulis eh. Yung iba. Para sa ganon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po. Alam nyo, sorry again, hindi ako supporter ni Martin Romualdez ha. Alam nyo lahat yan. Pero naman, ano ba mangyayari kapag merong natanggal sa pwesto? May succession pa yan eh. Hindi naman agad si Martin Romualdez ang susunod dyan. Magbobotohan pa sa Senado. Ang legislative, magbobotohan sila kung sinong ihahalal nila. Na sinong ilalagay nila dyan. Paano kung si Cheese? Senate President siya ngayon. May succession yan eh. Hindi naman yan basta-basta tatalon eh. Alam naman niya yun. Alam ni Attorney Ani Roque yun. Alam niya yun, pero hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi ginagawan tayong tanga. Umaasa siya na, uy, tanga naman mga Pilipino eh. Mauuto natin sila. Ma-connect lang eh. Sorry, again. Ma-connect lang, hindi ko pinagtatanggol si Martin ha, pero ma-connect lang nila in the grand conspiracy of the Duterte persecution narrative. What the F? Please don't make us stupid. Nagawa tayong tanga eh. Panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan malayang pananalita, dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas. Anong adhikain ng mamamayan ng pinagsasasabi mo, attorney? Anong adhikain ng mamamayan ng pinagsasabi mo na sinasabi ka mo ng mga Duterte? Kayo lang yan eh. Kayo lang yan. Huwag nyo kaming idamay dyan sa pambubudol nyo. Huwag nyo kaming idamay sa pambubudol nyo. Kayo lang yan. Hindi nyo pa nga mapuno yung mga freedom parks eh. Tapos nagre-reklamo kayo pag hindi kayo natutuloy, gumagawa kayo ng kwento, nag-iimbento kayo ng mga kung ano-anong bagay para magalit ang tao sa administrasyon. Hindi naman nagagalit. Bakit? 30,000 pinamigay lupa eh. Mas maganda ang ekonomiya ngayon kaysa nung panahon ni Digong eh. Paski nung pandemic eh. May challenges ba? Marami pa rin challenges. Pero dumadami ang middle class. Ano ibig sabihin nun? Nababawasan na mahihirap. Fluctuating unemployment. O sabihin natin, sige. Nagbalita nga kanina, dumami na naman ng unemployed eh. O sige, by how much? By a percent? Point something? Ay, grabe naman.
Tumaas nga inflation ngayon from 3% to 4%. Ay! Nakakahiya naman. Wow! Wow! Diba? Ang mamahal ng presyo ng bilihin. Oo, kasi mahal din yung supply Ayun kasi, look at the numbers. Merong aanga-anga nag-comment sa akin, sabi. Sa ano yun doon sa chat, sa post. Sabi niya, bumaba na, hindi na nga na-reach ng government yung target nilang 6.5 to 7.5 GDP. Yabang. Tapos ang sabi niya, 6% lang pala ang kaya, nag 6.5 to 7.5 pa. Nagre-reklamo ka sa 0.5? Nagre-reklamo ka sa 0.5? At least umabot ng 6%. Nagre-reklamo kayo sa 0.5? Ano kayo ng tipak lang? Natawa ako Sabi niya, nag-target pa ng 6.5%, hindi naman pala kaya. Ano yung na-achieve? 6%. Ha? Mga Duterte balahura supporters nato. Hindi na alam kung saan kung saan lulugar. Diyos ko. Ulit natin. Haba naman ito, 10 minutes. As na bilihin. Napakahirap na ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa ninyo? Linulustay niyo pa ang salapin ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Really? Kayo nga, gusto nyo maging Duterte forever. Gusto nyo tanggalin si PBBM para si Sara ang ilalagay. Diba? Anong gusto nyo Tapos, pagdating ng 2028, mananalo, kunyari, si Sara, o another 6 years. Well, isang dekada si Sara. Bala kay John. Kayo na lang. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos, na talaga naman kung inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil lang nais nila. Bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling. Saan? Lantaran. Papansinin si Harry Roque magsalita. Puro motherhood statements. Lantaran yung ganito, lantaran yung ganyan. Puro corruption, puro ganyan, etc. Meron ba siyang nasabing numero? Meron ba siyang nasabing statistic? Meron ba siyang nasabing case? Huwag kayong papahuli. Huwag pala sa kung paano sila magsalita. Huwag tayong papahuli sa retorika. Kasi ganyan ang diskarte ng mga dilawan noong 1986. Puro retorika. Rhetorics. Kwento. Pero walang basehan. O ano nangyari? 40 years later, 40 years later, ano nangyari? Napatunayan. Walang pagnanakaw na naganap sa mga Marcoses. Napatunayan na ang panahon nga ni Apo Lakay ang pinakamagandang panahon ng Pilipinas. 2 years lang, napatunayang walang kwenta si Digong. Ganyan na kabilis ngayon ang impormasyon, guys. Total naman, mabilis na impormasyon, ba't hindi siya magpakita ng totoong mga kaso? Alam nyo kung ano yung matunog nung panahon ni Digong? 15 billion ng PhilHealth. 47, hindi pa lang 47. Nasa 47 billion ba yun ng Parmalee? Nakawan ng overpricing ng laptop, overpricing ng camera ng DepEd. Ano pa yung katotohanan nung panahon ni Digong? 6 trillion na utang. 6 trillion. Mga kutsera, imagine, piso. Imagine niyo ang piso. Imagine niyo kung ilang barya ng piso.
meron sa 6 trillion. Yan ang dinagdag ni Digong na utang ng Pilipinas. Sabi ko sa inyo, isa lang magandang nagawa ni Digong eh. NDFL CAC lang talaga. Yun lang. Wala na iba. Dahil dyan, because of the NTFL CAC, na-expose yung diskarte ng mga communist terrorist groups. But that's about it. Wala na. Na rin po ang cronyism. Inuulit lang po nila ang kasaysayan na mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Ano daw? Cronyism? Cronyism! Okay, ibig sabihin, yung nag-a-appoint ka ng mga kaibigan, kamag-anak, etc., etc. Ay, wait lang. Sino bang in-appoint ni Digong bilang DOTR Secretary? Sobrang sinong in-appoint niya bilang Special Assistant to the President? Sinong in-appoint niya bilang Special Advisor for Economic Affairs? Michael Yang. Special Assistant to the President? Bongo. PNP Chief? Bato de la Rosa. DOTR Secretary? Si Art Tugade. Brad yun sa San Beda. Yun ang cronyism. Buti na lang si Art Tugade. Siguro sa kanila lahat siya lang pinakamayos eh. Tuloy natin. Kaya nga po, ang sigaw ng marami, itong Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, suspetsa pa lang, pero hanggang ngayon, Kinontradict mo yung sarili mo doon, attorney ha? Kakasabi lang yan. Adik kasi merong mga paratang at ebidensya na nagsasabi na adik. Oo, suspecha pa lang. Ano ba talaga? Bakala ko ba may ebidensya? Kinontra yung sarili. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung ba't niya kinontra yung sarili niya? Kasi libelous na yung statement niya. May cyber libel siyang kaso ngayon eh. Baka madagdagan pa. Umiwas pusoy si Turney. Iwas pusoy eh. diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. See? Doon sa statement niya na yon, sure na sure siya. So that is already a malicious, already a malicious imputation of a vice, defect, or a crime. Hindi man siya krimen, actually kung tutuusin lang niya mga kotsero, ang paggamit ng drugs is not a crime. But it is a vice and it is a defect. So libelous na yun. Kaya tinan nyo, wala nakukulong na drug user. Nakukulong lang sila pag nagnakaw sila, pumatay sila, etc. etc. Pero tinan nyo, walang nakukulong dahil gumagamit. Nare-rehab lang sila. Di ba? Ang illegal, ang crime ay yung pagbebenta. Pero doon sa sinabi niya kasi, it's already imputing a vice and a defect. So, kaya biglang kabig. Suspetsa pa lang. Diba? Pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Oo, suspecha pa lang. Pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Obligasyon ba niyang sagutin ang mga chismis nyo? Hindi. Obligasyon niyong patunayan na totoo yung sinasabi nyo. Kayo nang ako Again, mga kotsero, ito ugali talaga to ng mga Duterte Balahura supporters. Akusasyon nila, ikaw magpapatunay. Kung di ba naman kayo isang ungas at kalahati, gawain nyo, patunayan nyo. Ganyan talaga. Ugali talaga nila yung mga kotsero. Pansinin nyo, lahat ng mga Duterte vloggers, simula kay Attorney Harry Roque hanggang doon sa mga maliliit na Duterte vloggers, ganyan sila. Akusan nila, patunayan mong mali. Baliktad. Nag-akusa ka eh. O di ikaw magpatunay na totoo yung akusasyon mo. Pag hindi ka pinansin, sorry ka.
Di ka pinansin, you're not important. Eh ako mapagpatol. Ano na nangyari kay Morales? Wala na, di ba? Di na kayo kinakausap, no? Wala na. Iniwan nyo sa ere. Hinayaan nyo makontempt eh. Siyempre, magagalit sa inyo yung tao. Hinayaan nyo makontempt eh. Hindi naman kinontra ni Bato. Di ba? E di mabubuisit. Wala pong denial. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. Oh, tama. And Yun na yun. Nandyan po ang Nikki Cosseteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan, alam po nila na gumagamit din ng presidente. Again, mga kotsero, sige, nung kabataan, sabihin na natin, let's play the devil's advocate. I'm not saying naggawin nyo, ha? Hindi ko sinasabing gawin nyo. Kasi nasabi ko lang, let's play the devil's advocate. Sabihin na natin, nag-drug siya nung bata siya. 17 years old. Nag-shabu siya. Sabihin na, nag-cocaine. Sabihin natin, nag-cocaine siya nung 17 years old siya. Ilan taon na sa PBBM ngayon? 60 plus? Is the drug use when he was a teenager still relevant to what he is doing now? 50 plus years later? Eh, ang krimen nga may statutes of limitation eh. Alam niyo ba yun? Prescription. Ang krimen nga eh, may statutes of limitation. Kapag punishable by reclusion perpetua, if I'm not mistaken, up to 20 years ang prescription. Smaller crimes, up to 10 years. Libel is 10 years. Pero depende. It's actually minsan 1 year after the discovery of the libelous statement. Minsan. Ano ngayon? O sabihin na, again, let's play the devil's advocate. Kung totoo man yun, sabihin natin totoo. Kasi alam nyo, mga kotsero, ang kailangan nilang patunayan ay kung si BBM ay gumagamit pa rin hanggang ngayon. Ngayong presidente siya. Yun yung importante eh. That's what matters. Hindi importante yung nangyari 10, 15, 20 years ago. It doesn't matter. Because what happened before may not be true today. Again, mga kotsero, what happened before during the time of Nikki Cosseteng may not be true today. Kung bobo-bobo ka ng konti, tulad ng mga Duterte Balahura supporters, maniniwala ka sa sinasabi ni Atty. Harry Roque. Sinabi ng ani Nikki Cosseteng na nung kabataan niya, nagdodroga siya, etc. Oo, totoo yun. Sabihin natin ganun. Pero, kung totoo man yun, nung kabataan niya, edi totoo yun, nung panahon na yun. Ngayon, presidente siya. Nung kumampanya siya, nung 2021 hanggang up to present, meron bang nagkapagpatunay na siya ay gumagamit ng drugs? Wala. Ano nga yung silbi ng mga ng tirada nyo sa drugs? Di wala. Lalagay ko na nga yung music na hindi sa sound effects ko. Ang haba na ng sinabi ko, 4 minutes pa lang. Nandiyan po Fidelix na meron palang confidential informant na nakita at meron mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Kayo lang yun. Suspecha nga lang po yan. Pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Suspecha na sila ang gumawa. Di ba po kapag ikaw'y pinaratangan, dapat mag-deny ka? Wait. Sabi, di ba pag pinaratangan ka, dapat mag-deny ka? Not exactly. It doesn't always apply. Paano ka ayaw kong pansinin? It doesn't make it true. My silence about the issue doesn't make it true. Kayo ang magpatunay with concrete evidence. Yung Fidelix nyo, sumablay eh. Pag inakusahan ka,
pwede kang sumagot. That's democracy. Ngayon, kung hindi nyo kayang, isubstantiate yung akusasyon nyo, sorry kayo. Magpatunay, magbigay ng patunay. Yan lang naman po hinihingi natin. Magkaroon po ng drug test na hair follicle. Dahil yan po talaga, walang kaduda. Sana sinabi mo yan nung panahon ni Digong. Nung siya'y inaakusahan na nagdodroga, nagmamariwana, anong sinabi mo? Halal siya ng bansa, siya ang masusunod. Kung magpapadrug test siya, gagawin niya. Ano, kain suka ka ngayon? Tudang basihan kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po, bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-abuso sa kapangyarihan, bukod pa doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, nandiyan pa ang pagdududa na baka wala siya sa tamang isipin na kinakaladkad tayo sa gera kung saan napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon hindi na po baril at bala lamang, nuklear na. Lalong-lalo na pinayagan ng Marcos Jr. ang pagdideploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Cuba. Ang tanong, Cuba? Amerika at Cuba. Babalik ka sa Cuban Missile Crisis? Ang tagal na nun. Ang tagal na nun, guys. Cuban Missile Crisis. Nagbago na po ang mundo. Mukhang naiwan ka sa 70s. 60s or 70s. Metal Gear. Okay, iniintay ko na nga yung bago Wala pa Natapos ko na yung 1 to 5. Naantay ko yung pang-anim na Metal Gear. Wala pa. But anyway. Cuban Missile Crisis. Ang tagal na nun. Kailan ba yun? Kailan ba yung Cuban Missile Crisis? 50s? 60s? Around that time 50s or 60s. I'm not sure. I could be wrong. Solid ass. So yung mga nakakaalam ng Metal Gear, yan na, nagko-comment na lahat. Snake! Anyway, Cuban Missile Crisis talaga ang babalikan mo, Atty. Harry Roque. 1962. Ayan, 1960s pa. Presidente pa nga. Ay, hindi pa nga presidente niyan si Apo Lakay Visit ka. Patawa to si attorney. Mga kababayan kong Pilipino, ano pong gagawin natin? Uulitin ko po, ang pagsuspinde kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyerno ito po. Ito po ay panunupil sa lahat ng magsasabi na walang basihan ang panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita. Ito po ay panggigipit sa lahat ng kinikilalang kalaban ng gobyerno. Hindi na po bale na sa isang demokrasya. Importante po ang check and balances. Ang pagkakaroon ng oposisyon. Hindi po sila papayag na hindi lahat ay kumakanta ng ang bagong lipunan at ngayon po ang bagong Pilipinas. Bagamat anong bagong Pilipinas? All-time high ang presyo ng bigas. All-time high ang bagsak ng peso. All-time high din ang Parang nakakalimutan nila na nung panahon ni Digong umabot ng 60, 70 pesos din ang bigas, di ba? 1 kilo. Kaya nga sila nag-Rice Tarification Act para nga ma-maintain yung popularity ni Duterte. Tuloy natin. Inflation. Bagamat yan po ay puro problema, ang nais nila, walang pupula, lahat sasambahin ang makapangyarihang pangalan ng Marcos. Wait. Di ba ganun ang ginawa ni Digong? Naalala niyo yung teacher? Na nag-joke lang siya sa Twitter na na magbibigay daw siya 50 million yata.
para patayin si Digong. Anong ginawa dun? Pina-aresto yun, guys. Ang tindi nun. Pinahanap, tapos pina-aresto, dinetain pa sa opisina ng NBI. O baka gusto nyo pag-usapan natin si Laila de Lima. Isa pa yan. Ako, hindi ako pro de Lima. Alam nyo lahat yan. Ako nga, umaasa ako na mag-guilty siya eh. Mag-guilty siya sa isa sa mga kaso niya. 3 yung kaso niya. Umaasa ako na dito sa panghuli, mag-guilty na siya. Para naman magkaroon ng konting basehan yung pagba-vlog ko na mali yung nangyari nung panahon ni Laila de Lima. Kaso hindi eh. 2 kaso na yung talo eh. So, lumalabas mukhang political persecution nga yung nangyari. Ako, hanggang ngayon, umaasa ako na matalo siya dito sa huling kaso. Talo eh. 2 na yung kaso na natatalo. Para valid, umaasa ako para feeling, at least the feeling of validation ba? Na, oo nga, tama yung pinaniwalaan ko nung panahon ni Digong. Mali talaga si Laila de Lima. Pero alam niyo mga kotsero, totoo kasi meron talagang drug trade sa loob. Isa rin yun sa mga bagay kung ba't umaasa ako. Totoo yun eh. Totoo yung drug trade sa loob. Hindi ko lang alam kung umabot yun sa level ni De Lima. Pero ako, narinig ko kasi sa mga nasa loob mismo. Kinukwento nila. So alam kong totoo. Well, ang masasabi ko po, minsan yung nagawa na supilin ng taong bayan, hindi na po yan mauulit. Dahil ang Pilipino, 2 beses na pong nagpalayas ng mga presidenteng taksil sa kanilang katungkulan. At makakatikim po kayo ng hagupit ng taong bayan dahil hindi na po papayag na masupil muli ang karapatan ng taong bayan, hindi na po mapapayag ang taong bayan na mabaliwala ang soberenya na nakasalalay po sa kamay ng taong bayan. At magdidesisyon po sila para kayo po ay gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto at sabi ng Korte Suprema po, kapag ang taong bayan na naghusga na palayasin sa pwesto ang mga taksil sa kanilang sinupuang katungkulan tuloy ng mga mo. presidente, yan. Magmumura ka pa, hindi mo pa tinuloy. Tuloy. Munti ka na eh. Kala ko mumurahin si presidente eh. Po sila para kayo po ay gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto at sabi ng Korte Suprema po, kapag ang taong bayan na naghusga na palayasin sa pwesto ang mga taksil sa Parang may iba kang sasabihin doon, Tony ah. Dapat tinuloy mo para buo-buo pagka-DDS mo. kanilang sinupuang katungkulan ng mga presidente, yan po ay konstitusyonal. Kaya po kinilala nila ang administrasyon ng dating presidente Cory Aquino. Okay. Are you done? Tao sa pinanggalingan, Naghang. Pwede ba i-forward na natin doon sa huli? po ang naging sakit sa kanila ng taong bayan para linisin ang muli baliwala ang paghihirap ng ganang hiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para sisantihin ang presidente hiwatig tayong lahat. Ano? Simulan po natin sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para sisantihin ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Gagawin po natin to sa mapayapang mga pamamaraan. Tuwing 6:00 ng gabi, tayo po ay magsindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating mga kapitbahay, magsindi po tayo lahat ng kandila ng 6:00 nang ang buong bayan po ng pagsapit ng dilim ay Ay nako. Mag-iimbita ka lang pala na magsindi ng kandila. Pinahaba mo pa ng 8 minutes. Mag-iimbita ka lang pala na magsindi ng kandila. Pinahaba mo pa ng 8 minutes. Ano? Alam mo, sige, guys. Pagsindihan nyo rin ng kandila si Atty. Harry Roque. Kada 6:00. Pakisindihan daw ng kandila si Atty. Harry Roque.
Pag, pag alas 6. Bukas na, agad-agad Lagay niyo yung picture niya tapos kandila. Patawa ka naman, Torny. Grabe ka. Tama na. Ama ka na. Pagtirikan niyo daw siya ng kandila, guys. Kuha kayong picture. Picture ni attorney. Lagyan niyo ng kandila. Pag-aksayan niyo naman daw ng oras. Please. Magtatawag pa ba kayo ng padasal? Tapos maghahanda ng pansit. Anyway. Popost ko sa FB page ko bukas. Sino to? Ay, Chinese yung pangalan. Popost ko yan sa FB page ko bukas. Kalat nyo lang sa mga kapitbahay nyo, guys. Pagtarikan nyo daw siya ng kandila. Sorry na agad, guys. Ang sarap pagtripan ni attorney. Ay, naka. Anyway, mga kotsero, kung masuspend man si, what's his name? Si Baste. Deserve. Alam niyo mga kotsero, not for anything else. Hindi naman sa dahil anti-Duterte ako, what have you. Hindi dahil sa ganun. Akin, mga kotsero, dahil sa mga namatay sa drug war. Someone should be accountable. Someone should be responsible doon sa mga namatay sa drug war. Kung hindi yung pulis at yung mayor, sino? Sila yung nandun eh. Sila yung nandun. So someone should be responsible for that. Someone should be accountable for that. Hindi pwede yung lilipas lang na parang walang nangyari. Wag ganun. We are a country of laws. Tayo dapat sumusunod sa batas. Tayo bansa tayo tulad nga, sinabi nga niya, Constitution. So, since we are a nation of laws, we should be able to abide with the laws. And no one should be exempted from it. Ang problema kasi mga kotsero, for the past 6 years, na baby talaga tong pamilyang Duterte. Na baby talaga sila. As in baby. Ginawa silang Diyos-Diyosan ng kanilang mga supporters. Again, maraming dahilan kung bakit ganun yung nangyari. Again, in my case, kaya lang ako naging supporter ni Duterte kasi ayoko sa Dilawan. Wala akong choice. Ayoko mag-side sa Dilawan. And somehow it was used to that kumbaga, nagamit ni Digong yung ganong klaseng propaganda. So yan mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, pa-follow sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see you in the next Coach Jared Learn. God bless you. Next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?